May mga bisita tayo today and first are yung lumuhod ka sa Lupa stars, Ren Escanio and Angela Morena. Beautiful ladies, welcome to Afternoon Delight. Araw-araw may mga ganito. No? Congratulations. Last 4 weeks na ninyo? Yes. Nako, balita ko, sabi mo kanina may twist daw Ren sa storya. Tayo lang ang mga apat nag-uusap. Ano kayang twist ito? Ito yung hindi rin namin in-expect na mangyayari pala. Ganun? Opo, kasi akala namin nag-end na kami last time eh. Tapos biglang may additional taping days. I heard. So akala ko, okay, ito na yung final, ito na yung mangyayari, at dito na mag-i-end. Tapos biglang, ang dami pa palang mangyayari. So kahit kami nagulat kami, so kailangan abangan ng mga tao yun. Kung sino yung mga matitirang matibay, kung anong mangyayari, magkakaroon ba ng happy ending sa Jane, si Norman, and makakamit ba namin 100% yung hustisya na matagal na namin inaasam-asam. Oo, revenge story yes. ito. Tutuusin. Angela, ano mga insights mo sa paggawa ng ng seryeng ito? Meron ka bang mga bagong mga pananaw tungkol sa craft ninyo? Well, ako po kasi nagsimula ako sa pelikula. So nakita ko yung difference sa paggawa ng pelikula at ng teleserye. And this is my first teleserye po. Oh, really? Yes. And sa pelikula kasi very mild lang yung galaw mo, pero pagdating sa teleserye, kailangan malaki, like big movements. Yun po yung natutunan ko. Parang teatro. Parang theater. Yes, parang teatro. May iba't ibang levels talaga based sa kung saan ka makikita ng mga tao. Interesting yung mga career trajectories din yung dalawa. Si Angela, batiin pala natin si Moe, ang scholar ng genre noon, ng mga Viva Max masterpieces. Naging namin si Angela dati sa programa dati sa Wagpo, no, sa kabila. Yes po. Baka hindi niya naalala yun, sobrang busy. Si Ren naman, indie ang pinagmulan. Yes. At sari-sari ng dinaanan ng mga estilo, may mga action, may mga drama, biglang ganyan. O, paano ka magsi-celebrate? Malapit na yung birthday mo. Labo ng tanong. Birthday! Oo nga po. Actually, nakalimutan ko na April na pala dahil ang daming nangyayari. Wow. So, tapos bilang nababasa ko na lang, uy, birth month mo na pala. So, ay, nga, no, April na. Tapos mag-Holy Week na. So, parang, ganun pala ka-blessed tong year and yung nakaraang taon to the point na nakakalimutan ko na, magbe-birthday na pala ako. Parang ganun, masaya. Masaya po na every year so far, nagtatrabaho ako tuwing birthday ko. So, yeah. Ganda yun, ha? Opo. Maganda yun. Sabi mo. Nag-work birthday. Sino may mga di nag-work Ay, hindi ko birthday? alam ako. Meron akong kilala dito. Ay, nako. May excuse naman siguro yun. Ayan. Pero sige, okay. Let's talk about your character. So, nahin na kita, Ren. You played Jane, diba? Yes. Can you talk us through yung evolution from being, diba, friend zone ka nung una, tapos naging love interest. Hindi lang yun, ha? Oh, ano? Naging student journalist din siya sa totoong buhay. High school. Sana tinuloy mo na. Kailangan natin ng mga reporters. Naku, pangarap ko po yun. Pero, Angela, ikaw gusto ba ba? bagay, no? Bagay. Actually, di ba? Oo nga, nung high school po, sa school paper lang naman namin, yun, medyo, kaya nga nung tinanggap ko tong role na to, medyo meron akong konting, may konti akong na mabibigay talaga sa role kasi parang, in a way, parang pinangarap ko din siya. So, nung pinurtray ko si Jane Rosario bilang isang, nung una kasi student journalist, tapos, nag-take siya ng journal. So, parang, okay, very short lang kasi din yung part na yun. Pero tumakbo yung story na yun na si Jane Rosario, ginawa niya tong trabaho na to dahil ang pinaglalaban niya talaga is yung hustisya para sa namatay niyang tatay. Tapos, nagkataon din na si Norman de la Cruz, played by Kiko Estrada, is yun din yung goal niya. Yung makuha niya din yung justice dahil pinatay din yung nanay niya. So pareho kami. Siya gusto niya mag-lawyer, ako journalist. So nagsama kami dalawa bilang parang tag team kami and then naging best of friends. From childhood friends lang, naging best friends, naging partners sa lahat ng mga bagay. And then, ayun, unti-unti siya nag-evolve na hindi rin namin in-expect na mapupunta doon. Kasi hindi naman talaga yun yung plan nung una. Parang akala ko matatapos yung show na parang forever lang siyang
umasa, na in love, na friend zone, na Abangers, oo. Abangers na talaga siya. And ako, honestly, ang bawat isang ano, no? oo nga eh. Ako honestly, nung nagtitaping kami before nung kalagitnaan, tanggap ko na ganun si Jane na parang to the point na pag pinanood ko po, nasasaktan na din talaga ako for her. Na parang pwede tumigil ka na. Sinasabi ko kay na direct na parang, direct, parang ano, wala na akong ginawa kundi umiyak na umiyak. Parang kailan kaya siya magiging masaya? Ganon. Parang diba? ganon. Tapos ayun na nga, may mga dami nangyari and then now we're here and abangan ng mga tao. Marami pang aabangan. Oo. Ikaw lang naman ito pumipigil sa sarili mo. Kung ba yun narinig ko sa interview, parang wala raw pumapansin sa kanya, mga katrabaho Naku, niya. totoo. Sila totoo ba yun? Actually, O baka si- sa'yo lang? Sino yan? hindi naman. Si Ren po talaga yung pinaka nag-a-approach sa lahat. Oo, friendly Super talaga eh. friendly. Oo. Tapos parang lahat kasi kami sa set, parang magkakaibigan na kami before pa nitong lumuhod. So kakilala ko na sila like way back before pa. Si Kiko kasama ko sa isang teen-oriented show before. So parang as in friends ko sila lahat. So parang awkward kung bigla nilang may magparamdam sa'yo. Parang, ang ano kasi namin, yung bonding din kasi namin sa set, parang lagi kami nagbubulihan. Ano mga gano'n? Asaran. Asaran, ganyan. So parang walang ganon. Bully. Pero ano, kasi you talk about how close you are. It seems like the relationship is so genuine between all of you there. Meron ba kayong mga favorite behind the scenes moment, mga experience nyo? Angela, you can go first. Behind the scenes moments. Parang kapag nasa tent lang kami, especially kami, puro girls lang kami na nandun, wala kaming ibang pinag-usapan kundi boys. We're kidding. Ano lang, yun, girls talk. Yeah. Yun, and siguro po yung ako favorite ko nung, ang tawag kasi sa amin parang safe house pips, parang ganun. Kami yung parang lagi kami nasa safe house. Ang babae lang doon actually ako, si Phoebe, tapos si Bea, Ashley. si Ashley, and then dadagdag sa amin si Angela nung lumipat kami. So parang yung bonding kasi parang minsan nga nakakalimutan ng mga boys, so may kasama sila mga girls. So sobrang, kung i-bully nila kami, pagtripa nila kami, pero as in sports talaga lahat, kasi nga, friends talaga. Style lang nila yun. Ganun ba yun? Ganun Sa ba mga yun? set ba ng mga pelikula sa Viva, ganun din ba? O ibang Diba? dynamic? Parang, Iba. parang No? hindi, kahit ako din dati, parang hindi ko naranasan na maging ganun ka-close sa ibang co-actors ko. I mean, na maging ganun ka-comfortable. Yeah. Pero dito kasi, as in kahit po yung prod, sila direct, kasi patagal na rin namin silang kasama. Lahat talaga kami as in friends. Kaya nung matatapos na kami, mahirap talaga. Mahirap kumalas sa character at the same time sa mga kasama mo. Kasi parang hindi naman sila parang taping friends lang eh. Yes. Parang as in solid yung bonding and relationship talaga. Angela, meron ka bang trajectory na yung mga sexy na mga roles ay medyo mababawasan na or mas heavy drama ba ang concentration mo ngayon? Well, kahit naman po nung gumagawa ko ng mga sexy films with Viva, may mga heavy drama scenes naman na ako ginagawa. And dito po sa Lumuhod, yung role ko was very challenging kasi baliw siya. Oo nga. Oo nga. And nung nag-start po ako sa Lumuhod ka sa Lupa, wala talaga akong script or dialogue at all. So ako yung gumagawa ng script ko. hirap yun. Yes. Paano reference mo nun sa Kabaliwan? Oo. Nanood ka ba ng mga dating Malacanang? Ganun. Ay, wala ka niya. Wala. Gusto ko yun Ay, ano naman, ang pinaka-reference ko lang is Joker. Oh. Yeah. Pinanood ko si Joker bago ako pumasok sa Lumuhod ka sa Lupa. Kasi sabi nila, baliw, psycho. Oo. Pero let me ask you this, kasi si Joker, di ba sabi din nila na may mga times daw na he would actually make up his script on the spot. Yes. Pwera dun sa papracticein niya. Ganun din nangyari sa'yo. Yes po. Kaya parang nagbago yung kwento ni Maris. Kasi may binigay sa akin sa direct yung kwento ni Maris. But then, later on, nagbago na siya. Yan. Nako, kaabang-abang, last 4 Yes. weeks. Kabaliwan, paghihiganti, journalist, abogado, baliw. Okay, Baliw. after this, ano ang pag natapos ang so tapos yung 4 weeks ng taping o tuloy-tuloy pa yung last 4 weeks? Ayun na nga, akala po namin Surprisingly. tapos na. Surprisingly, meron pa kami palang taping.
Magandang balita lagi yan. Yes, Oo. opo. Yes. Na nagulat din kami lahat. Parang, akala namin tapos na, akala namin nag-last day na kami, ganyan. Tapos nung narinig ko... Nag-party na kayo. Oo, parang nag-bye, hello, nagbigay na ng flowers and all, diba? Tapos biglang, nung sinabi sa akin, ang dami pang mangyayari. Kasi nagulat ako, okay, paano? Ang dami pang pagdadaanan ng bawat isa. So parang, okay, ibig So mabubuhay sabihin... si Tanggol. Nako eh. Hindi, pero sige, dahil meron pa nga madami pang aabangan yung mga viewers, baka gusto nyo na silang imbitahan? Yes, guys, oh my gosh, ito na. Last 4 weeks po nang lumuhod ka sa lupa. Bukod po sa mga talaga namang umaatikabong mga aksyon, marami pa po kayong dapat abangan. Of course, sa kwento ni Norman de la Cruz, kung makukuha ba namin ang hustisyang matagal na naming inaasam-asam. And ina natin kung magkaka-happy ending tayong lahat. And Yes. Of course. Ayan, gabi-gabi po yan sa TV5, 7:15 p.m. Then, this is directed by Direk Albert Dangitan. Yes. Thank you! Next film mo, meron bang inaabangan, Angela? Wala naman. Yan. Baka hindi pa pwedeng ikwento or sabihin. Okay. Hopefully. Thank you. Good luck sa inyo. Thank you, Good luck thank sa you inyo. very for much. having us. Okay. Alright. At again, advance happy birthday. Thank you. Again, we'd like... Papitsa tayo dyan, di ba? Oo, kayo dyan pala. Kami pala ang may Hindi pizza. na alam umurahin. But, Baka gusto mong dagdagan. baka lang. Okay. Okay, we'd like to thank again our guests for today. We have Ren Escanio and Angela Morena, the stars of Lumuhod Ka sa Lupa.